Dolphy. At Aga Mulak, pinakabagong kapatid dito sa TV5. Imbes na kaawaan, tila nasisipa ng kanyang biyenan ang isa sa mga binitay na OFW sa China na si Ramon Credo. Mula Bacoor, Cavite, may live report si Maricel Halili. Maricel, ano na ang balita dyan? Erwin, hindi na nga nahintay pa ni Ramon Credo ang susunod niyang kaarawan na ipagdiriwang sana sa susunod na linggo. Ito ay matapos nga magdesisyon ng pamahalaan ng China na ipatupad na ang pagbitay sa 3 Pilipino na naroroon sa kanilang bansa. Sa mga oras na ito ay mas tahimik na ang paligid ng bahay ni Ramon Credo dito sa Bacoor, Cavite. At nasa loob na ng kanilang mga tahanan ang pamilya ni Ramon para magpahinga matapos ang magdamagang vigil hanggang kaninang umaga. Sa halip na pangungulila, galit ang nangibabaw ngayon sa biyena ni Ramon Credo na si Francisco Peralta. Bukod daw kasi sa iniwan ni Ramon ang asawang si Sol at anak na si Chloe, wala naman daw ibang dapat sisihin sa pagpitay kundi si Ramon din. Pinatulan daw kasi ni Ramon ang recruiter na si Presi Evangelista na siya raw nagtulak sa kanya na pumasok sa illegal na droga. Kasalanan din ni Chito. Kasalanan ng buhay, kasalanan ni Chito. Nagpaano sila sa tawag ng laman. Oh. Anong gagawin natin? Pero kahit na naging pasaway na manugang, masakit pa rin para kay Aling Cornelia ang sinapit ni Ramon. 4 na taong gulang pa lang daw kasi ang apo niyang si Chloe. At ngayong wala na ang ama, nag-aalala sila sa magiging kinabukasan ng apo. Idalangin niyo rin po sila. At tangkapin ng ating Panginoon ang 3 nabitay. Pero ang pinsan ni Ramon na si Lori, tila pinagsakluban ng langit at lupa nang mabalitaang wala na si Ramon. Sana tulungan kami ng gobyerno. Maawa naman sila sa pinsan ko kasi hindi naman siya masamang tao. Pinitiman niya, ginawa niya ganyan. Wala namang ibang maalala ang tiyahin ni Ramon na si Aling Esperanza, kundi ang kabutihan daw ng pamangkin na itinuring niyang sariling anak. Naaalala niyo kay Ramon? Ang kabaitan niya, malambing. Malambing yan, halik na halik sa akin yan. Kahit nasa ulo, kahit nasaan. Sa braso. Mahal na mahal niya ako, alam ko. Second sa mother niya. Kung meron daw dapat parusahan sa nangyaring ito, ay walang iba kundi ang nag-recruit sa kanya. Presi, siguro, traitor ka. Tinuri kita, anak. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Magulang mo, kapatid mo, lahat. Ang bait namin sa inyo. Bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Bakit? Nagtataka ako. Yan ang mga taong traitor. Recruiter, para magkaroon ako ng... Sa mga oras na ito ay hindi po bumabalik dito sa bahay nila sa Bacoor ang dating asawa ni Ramon na si Sol at ang kanyang anak na si Chloe. Pero hindi naman nag-aalala ang kanyang mga biyenan dahil malamang naman daw ay nagpunta lamang ito sa kanilang mga kamag-anak para nga makaiwas sa mga tao dito at nang sa gayon ay hindi naman matraumatize ang batang si Chloe. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang pamilya Batain sa sinapit ng kanilang kaanak na si Elizabeth. At gaya ng inaasahan, labis sa ang panghihinayang ng pamilya sa biglaan niyang pagkamatay. Ikwento mo, June Loyola. Hindi napigilan ni Aling Ninita na mapaiyak nang mapanood sa telebisyon na tuluyan ng nabitay ang kanyang manugang na si Elizabeth Batain. Mahigit 2 taon na niyang hindi nakitang manugang mula noong lumipad ito patungong China. Pagkasakit para sa akin, sa amin lahat. Masakit. Sa isang compound lang nakatira ang pamilya Batain, kaya malapit sila sa isa't isa. Kwento pa ng kanyang biyanan na si Mang Lorenzo, wala raw ibang inisip si Elizabeth, kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya, kaya napilitan siyang mangibang bansa. Mahal na mahal ko yung mukha. Madiskarte yung aking manugang na yon. Kaya yun ang inaasahan ko na lang. Dahil sa nangyari, inaalala ngayon ng pamilya ang 2 anak ni Elizabeth.
Nagpunta sa China ang isa sa anak kasama ang asawa ni Elizabeth. Wala na kami magagawa doon. Tulungan na lang yung mga naiiwan. So, ay na aking apo, yung asawa. Maging ang mga kapitbahay nila sa Carmona, Cavite, hindi napigilang maging emosyonal. Nakakaawa sa mga bata. Wala. Walang sasabi ka talaga, hindi magagawa talaga, mabait talaga siya. Agad namang nagtungo sa tahanan ng mga batain ang mga taga-lokal na pamahalaan ng Carmona upang ipaabot ang kanilang pakikiramay. Nangako silang hindi pababayaan ang mga naulila ni Elizabeth. We will extend all the help we can give them as soon as lumapit na sa amin yung family. Sa ngayon, wala pang plano para sa burol at libing ni Elizabeth ang pamilya Batain. Pero posible daw, nasa probinsya ng Quezon dalhin ang labi ni Elizabeth dahil naroon ang kanyang mga magulang. Jun Leola, News 5. Di tulad sa Pilipinas na may tumatayong witness sa mga isinasagawang lethal injection, sa China pinagbabawalan ito. Ano nga ba ang nangyayari sa isang preso na binibitay sa pamamagitan ng lethal injection? Ikwento mo, Eric Montas. Bago ang tinagdang bitay kina Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain, isang oras muna nilang nakapiling ang kanilang mga pamilya. Matapos nito, pinasahan na ang tatlo ng hatol sa kanila ng korte ng China. Saka sila idiniretso sa isang special room kung saan isasagawa ang lethal injection. Dito na sila nakakuha ng huling basbas sa paring. At bago nga magtanghali, natapos na ang pagpataw ng parusang bitay sa kanila. Sa oras ng bitay, dadalhin sa tinatawag na death chamber ang preso kung saan ihihiga siya sa tinatawag na gurney. Dito na siya tuturukan ng 2 swero sa magkabilang braso kung saan idadaan ang lethal injection. Laman ng 2 swero ang kemikal na sodium pentothal na nagsisilbing anesthesia o pampatulog. Kapag nailagay ito, wala nang mararamdaman ang preso. Dito na ipapasok ang pangatlong swero kung saan isang saline solution ang ituturok. Matapos ito, papadaluyin na sa ugat ng preso ang 2 swero ng kemikal na pancuronium, isang paralyzing agent na nagpapatigil sa paghinga ng tao. Isusunod na ang swero na naglalaman ng potassium na siya magpapahinto naman sa pagtibok ng puso ng preso. Kapag nailagay na lahat ng mga kemikal, titignan ng doktor ang preso at sisiguruhing patay na ito bago opisyal na ideklara ang kanyang time of death. Kung nakaugalian na sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas dati na panoorin ng mga kaanak at ibang witness ang pagbitay sa mga preso, sa kaso nila Sally, Elizabeth at Ramon, pinagbawalan ang kanilang pamilya na makita ang kanilang bitay. Base na rin sa batas ng China. Eric Montas, News 5. Silipin naman natin ang mismong nangyari sa pagbitay kanina kina Ramon Credo, Sally Ordinario at Elizabeth Batain. Mag-aalas 8 ng umaga nang dumating ang pamilya Credo at pamilya Ordinario sa No. 1 Detention House sa Xiamen. Matapos ng 1 oras, dumating na rin ang pamilya ni Batain sa No. 3 Detention House sa Shenzhen. Matapos ng ilang saglit, binasa na ang final and executory sentences sa mga Pinoy. 10:40 ng umaga, binigyan ng lethal injection sina Credo at Ordinario. 11:18 naman si Batain ang binitay. Alas 12 hanggang alas 12:30 inanunsyo na ang ginawang pagbitay. Nabisita na rin ng mga pamilya ang mga labi. 10 minuto bago mag alas 2, na ibigay na ang mga dokumento sa pamilya ni Credo at Ordinario tulad ng death certificate at passports ng mga namatay. Na-cremate na ang mga labi ni Credo na ibigay na rin ito sa kanyang pamilya. Ang bangkay ni Ordinario ipapadala pabalik ng Pilipinas. Inaayos pa sa ngayon kung ano ang gagawin sa labi ni Batain. Nakausap pa ni Sally Ordinario Villanueva ang kanyang pamilya na nasa Xiamen bago siya tuluyang binitay. 1 oras lang tumagal ang pagkikita, pero hindi raw ito malilimutan ng mga kaanak. Ikinwento sa amin ng pamilya Ordinario kung ano-anong huling bilin sa kanila ni Sally. Narito ang report. Pinakamatagal na 1 oras. Ito ang natatandaan nila Mang Jeronimo, Nanay Edith at mga kapatid na sina Maylene at Jason Ordinario nang makita at makausap nila sa maliit na kwarto si Sally. Buhay pa siya noon, pero bilang na ang mga huling oras. Nung papunta na po kami doon sa parang maliit lang po na kwarto na nakalaan po para sa pagbisita nga po. Sinilip ko po muna yung pinto. Ako po yung unang sumilip eh. Pag silip po nakita ko yung ate ko, umiiyak ako agad.
Umiyak ako agad. Umiyak din yung ate ko. Katatapos ng bumisita ng pamilya ordinaryo kay Sally, nang eksklusibo silang makausap sa telepono mula China,